verse 3. Salmo 126 verse 3. So, Psalms 126 verse 3. Ingon ang pulong sa Diyos. Salmo, nakita na? Atong tunganan pagbasa isuon kung nakita na. Ingon ang pulong sa Diyos in Psalms 126 verse 3. Ako ganyo ang tanan sa pagpahimutang. Magpahimutang ka. Katong nasa gawas, napay mga bakanti na bangko. Dali sa sulod. Psalms 126 verse 3. Si Lord na yun ang bahala ani. Igsuon. Ingon siya, naghimo gayud ang Ginoo ug mga kahibulungang butang alang kanato ug nalipay kita pag-ayo. Naghimo gayud ang Ginoo ug mga kahibulungang butang alang kanato ug nalipay kita pag-ayo. Amen. Atong pakpakan ang kaayo sa tubuhin ng Diyos. Ang word na Lord share niya kabuntago na yung impressive suon mapahimot-anon ang atong Ginoo. Mapahimot-anon ang atong Ginoo. Walang kabalong sa una ko pagsugod. But ako nang yun nagsay yes lang ko ni Lord sa pagdala sa ako na ganina niya while nag-Sunday school si Kring-Kring. Doon ay pagumbutang kay padayon yung Ginoo sa ako in Psalms 126 verse 3 so na gusto i-reveal ni Lord sa tagsa-tagsa kanato padayon niya gina-reveal hangtod sa ato mga pagdayong suon na adunay daghang mga sitwasyon sa itong kinabuhi na dili nato masabtan na usay makaingunta na gitugyan na tingali ko sa Ginoo na usay makaingunta na puro na lang mandaot ang gagahitabo sa akong kinabuhi. Murag puro na lang pangit ang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Na murag wala na may dinami, wala na may nindot nga akong gagasinati. And sa panahon sa mga Israelita nga niya tuigsoon, sa panahon nga gi-express ni God ang iyang hugma sa mga Israel, na nakadesisyon siya nga giingnan niya si Moses na dumog na ako ang mga pag-anto sa akong mga katawan. Subuon niya, isugo niya si Moses na ipaadto dito sa ito aron siya mao'y gamiton aron makalingkawas ang iyang mga katawan nito. Dito na time nag-start na ang mga Israelita, galibog sila sa bagong mga pangitabo sa ilang kinabuhi. Nang sa'yo makaingon sila na, unsa man ni, imbis na alam ni dagto nga kahintang, unsa naman ni noon. Nagkalisod naman ni noon, nagsamot naman nun ni kagutong, naglakagon naman ni nun ni ani sa kamatay, daghan naman ni nun dili mga maayong mangitabo sa among kinabuhi. Sa inana tay suon, adunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi na namuhat ang Ginoo. Amen. Nausay makaingon pa na murag unsa may paingnan na ni Lord. But meaning kabuntago nagpa-remind ng Ginoo igsuon na sa tanang sitwasyon sa iyong kinabuhi according to Romans 8:28, all things work out for good. Na sa tanang sitwasyon na i-allow sa Ginoo sa kinabuhi, masakit man na siya, pagbadlong man na siya, kapakyasan man na siya, or mga kalisod man na siya, failure man na, or pagka-fall man into temptation or salam, adunay purpose ang Ginoo. Maayo nga purpose ang Ginoo sa mga tenso. Iningon ang iyang pulong, doon na siya gihimo nga kahibulungang butang sa itong kinabuhi nga makapalipay nga rin ka ng tenso. Hindi kabuntagon, i-change na ito ang atong panglantaw sa mga dili may sitwasyon sa itong kinabuhi. Natungod kay maayo siya nga Diyos, kanunay maayo niyang purpose sa atong kinabuhi. Atong i-change atong mind igsoon na whatever circumstances imong gatubang karon mismo, sakit man na, kalisod man na, o unsa man na, pagbadlong man na, nasakitan ka man, kay nabadlungan ka, nadisiplina ka, or nagkamalisod ka man karon, or wala man natuman ang imong tinguha. Remind yourself igsoon na adunay gibuhat ang Ginoo nga kahibulungan sa imong kinabuhi nga makapalipay kanimo sa unahan. Ang mga Israelita wala pa sila kasabot. Okay, daghan pa sila giagian. Kinanglan pa sila mulabang niini. Kinanglan pa sila magpailog. Kinanglan nila sundon ang sugo sa Ginoo. Dili nila masaktan. May mga panahon nga
disobey nila ang Ginoo. Kaya wala sila nakasabot. Usahay nata sa season na kung agigib ta sa inyo nanay igsoon. Na di ta kasabot, na usahay, mabot sa punto na magmahay ta, magluib ta sa Ginoo. But remind yourself, na unsa man ang maayong butang himo sa Dios sa mga Israelita kaniadto, the same na mga maayong butang himuon sa matag sa kanang person. It might be kagawasan, it might be pagtubo, it might be suot na panalangin, mga kadaugan, posisyon na angay na gusto niya nga atong matumban, mga yuta na angay na tumabutan, mauna kanunay ang giuna-una sa Ginoo. Ang mga Israelita, grabe ang pagsapwang sa Ginoo. Bisan tuod nagsimba silang laing Diyos, kipasaylo lang yapon sila, isaknay yapon sila sa Ginoo, kipakaon yapon sila sa Ginoo. Kaya ang Dios nag-anda kung maayo sa unahan nga ng kanila. So, naggusto sa Ginoo nga ilang tumban ang yuta sa kanahan. Mupod na ang gusto sa Dios sa matag sa kanato. Kaya paglumon pa kay sa yuta, kaya gusto sa Ginoo maabot nato ang yuta kaya giantab nato. Ganun na yung mga pagbadlong ng Ginoo. Ganun na ay kinanglan itubot niya, masakit pa, maglisod ka, badlungon pa, disiplinawon pa, masakitan pa, maglisod ka, mapilyon pa. Tungod kay gusto sa Ginoo na makapot na to ang kahibulungan butang giandam niya sa itong kinabuhi. So, amen. Muna ganina, why nagdahin? Nag-impress ni Lord ka, maayo siya. Bisa nasakit ka, bisa nabatungan ka, bisa nasakitan ka, bisa naglisod ka, bisa huwag pa niyo nakapot ang imong ipangandoy sa pagkakaroon. Maayo yung kaayo ang Ginoo. So, bisa natay kapalangka, natay kahadlong, but gina-impress yun sa Ginoo kaganina nga maayo ko, masaktan ranan ni mo nak, sa unangan nak, makapot ranan mo kung giandam para ninyo. Amen! Atong pagpakan ang atong buhi nga Diyos. Kaning verse isuot, ura-urada niya ang ipadayang tulong kabutang nakita na kung unsa siya sa atong kinabuhi. Number 1 isuot, ang Ginoo na ay gibuhat sa atong kinabuhi. Tignan mo galingon karon. Kung nag-eskwela ka, ginikanan minahan ka, anak ka, kung unsa pa man ang imong nakay pairunod sa unahan, nakay kalisod o giatubang, nakay balatian, naaka sa struggle, sa sala, naka sa failure, naka sa kalimut sa panadiya, naka sinatihan. So, remind yourself, na ay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon sa dali, naghimo gayud ang Ginoo. Na ay gibuhat ang Ginoo sa itong kinabuhi. Amen. Na siya gibuhat. Ganun wato na itugod, ganun masakit ka, ganun nabagtungan ka, ganun disiplina ka, ganun masakitan ka, ganun gibabagan ito, ganun naitagugto. Ganun wato gihatag sa Ginoo, ganun wato pagitugod sa Ginoo, kay naasya gibuhat sa atong Ginoo. We are blessed na rin Ginoo nga naguna-una kanunay para sa atong kaayuhan. So, aduna siya gibuhat sa atong Ginoo. Wala siya nagpasagad ng to. Wala lang taniyan. Wala ka naglakaw-lakaw ang kalibutan ng amor. Wala lang. Sa atong pagmata, kanunay gihimo sa Ginoo ang iyang plano sa atong kinabuhi. Ang iyang gusto buhaton sa atong kinabuhi. Naa siya'y gibuhat igsoon. Remind yourself na ay gibuhat ang Ginoo sa imo o sa akong kinabuhi. Di pa na ito na masaktan karon. But let God nga buhaton niyo yung buhaton. Amen. Be sa kasing-kasing nga moingon na Lord, pasagtan ta ka kung sa imong buhaton. Kaya ang Diyos dili masayo sa itong kinabuhi. Kanunay maayo ang Diyos. Sa Romans 28, all things work out for good sa tanang nahigugma sa Ginoo. Amen. Ikaduha igsuon, mubo na dyan ni. Ikaduha, nga nakita na akong mag-impress ni Lord, naghimo ang gayon ang Ginoo o mga kahibulungang butang. Remind yourself na ikabuntagod, nasakitan man ka, nagbalatian man ka, naglisod ka man, or unsa man ang sitwasyon na mga sinatin, disiplina man ka, ibugbuan man ka, igsuon na ulawan ka man, unsa pa man nadira. Igsuon, number 1, ay gibuhat ang Ginoo. Number 2, kahibulungan ang iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Pwede kay bulungan, dili ordinaryo. Dili mahimo sa tao, dili mahimo sa imong ginikanan, dili mahimo sa imong partner, dili mahimo sa imong igsuon. Kahibulungan. Amen. Kaya ang atong Ginoo, dili basta-basta mamuhat. Kahibulungan ang mga buhat sa Ginoo. Amen. Kahibulungan.
ang mga buhat sa Ginoo. Dili lang ingon nga basta-basta lang ingon ang Philippians 2:13 kay ang Dios mao ang nagbuhat diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat sumala sa iyang kalipay. Amen. Kahibulungan ingon pa sa Psalms ang mga buhat sa Ginoo kahibulungan. Labaw pa sa aton ipangandoy so. Kung nanagay na para sa imong kaugalingon, ang Diyos nga namuhat sa imong kinabuhi, dili nang basta-basta nga pagpamuhat, kahibulungan ang mga gibuhat sa Ginoo sa imong. Magkurang talag ka. Kung sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi, gipag-on niya imong kinaiya, gitungkod to niya, kay aron di ay nga mas mahimo na purify ka, para magtubog ka, para mas muuswag ka, i-allow to niya, nga dili lang katong ginagmay lang ang mga panalangin, kay nadi siya mga dinako nga giandam para nimo kay kahibulungan siya nga Dios. Amen. Dili sa Dios sa mga gagmay lang ang mga butang. Diyos siya sa dinako. Diyos siya sa dinako. Ang mga Israelita kasetong na sila sa Egypto, mapakanon lang sila sa kaya nila, sa ilang labor, sa ilang makayan. So, pagdilig gusto yung Ginoo na mag-enjoy lang pa sa mga butangan, based lang sa itong kakayanan. Pag gusto sila hawason sa Ginoo, sa ilang pagkaulipon, tungkol kay ang ilang gagasi natin, igo-igo lang sa kung unsay ilang kaya buhaton sa ito. Kung maura na ilang mapala, maura po na ilang masweldo. Pag ang Diyos nag-andam o luag nga kanaan para sa mga katauhan niya. Ganaan na dito gipreparar ang mga lunsay, mga gatas. Na dito ang mga abundan ng mga tanom. Nagkikan yun sa Ginoo. Amen. Mga panalangin na dili gikan sa tungkusong pagpanikamot, panalangin na gikan sa Ginoo. Kung anong gusto niya ay paabot sa matalos sa kanato. Kung nang tutluan ta, isipinaw ta, inapatlong ta, kaya na ay the best nga giandam ang Ginoo para nato. Amen. Usahay nilang nato masabtan. Kaya apurado ta, impatient ta. At kung maghulat man yun tas Ginoo igsuon, kung sunod lang tas niyang kabubuton, dili yun ta niyang pagkasun. Amen. In ato ang tanang mapamanaminan igsuon na naanay nakaadto-adto. Naapoy na nakaadto. Kinasa man imong gusto igsuon. Let's kita nga naanay mga history kanito sa mga tao, sa mga Israelita igsuon na adunay nangamatay lang dito sa kamingawan kaya wala man nakahulat sa kabubuton sa Ginoo. Naapoy nag-enjoy yun sa saad sa Ginoo. Kung gusto sa Diyos na kabuntagon, anong maglumon ta, anong babagan pa, anong koreksyonan pa, anong naitilis sa atong mga kinabuhi. Because gusto sa Diyos nga makapot ginato ang gisaan niya sa mga kasama nato. Amen! Kahibulungan. Dili ka pamuhat ang Ginoo mga ginagmay lang sa atong kinabuhi. Ang mga unsanan, kinako man siya nga Diyos. Amen! Kahibulungan siya nga Diyos sa buwan sa langit ug sa yuta isuon inugtumi nga anak kas Ginoo. And ang anak sa Ginoo dili gid na niya tagaan og tipik lang. Ginagmay lang. Adunay giandam ang Dios sa matag usapan. Do not settle sa imong kahintang karon because the best is yet to come. Amen. The best is yet to come. Wala pa nahuman ang Ginoo. Para sa iyang mga anak na yung ibong maingon siya, nag-andam ako o mga maayong butang alang sa tanan nga nahigugma ka nako. Amen. Sayang pa kay sa giandam sa Ginoo nga dili nato masinatid so. Amen. Ikatulo nga butang nga nakita nako diri igsoon. Number 3. Naghimo gayon ang Ginoo og mga kahibulungang butang alang kanato. Naghimo siya na siya gibuhat nga Dios. He is working God. Number 2, kay bulungan ang iyang mga buhat, dili ginagmay, dinagko, alang ganimo kanako. Ikatuloy igsuon, mapahimong ano ng atong Ginoo. Ingon diri, nalipay kita pag-ayo. Naghimo gayon ang Ginoo mga kay bulungang butang alang kanato, nalipay kita pag-ayo. Amen. Igsuon, kalipay sa Dios ang lipayon ta. Amen. Dili ka butod sa Diyos, katagaan, pagkasakit, kagulanan.
Kay ingon siya diri, ang iyang trabaho sa kinabuhi nga lipayon ta igsuon. Lipayon ta. Remind yourself igsuon na siya nga Dios sa kinabuhi. Mapahimot-anon siya nga Dios. Amen. Nehemiah 9:31 kung atong basahon igsuon. He is the God nga atong basahon Nehemiah 9. Baliw ko open Nehemiah 9. Verse 31. Nehemiah 9 verse 31. Mapahimot-anon ang atong buhi nga Dios igsuon. Siya ang Dios nga dili maghabilin niya kabubuton ang mag-ulta ganingon siya sa Ephesians. Paglipay kamo usbon ko, paglipay kamo. Amen. Kung atong basahon sa ang 1 Peter igsuon, ingon siya busa, paglipay kamo bisan pa man sa pagkakaroon kinahanglan mag-antos kamo sa mga pagsulay sa mubo nga panahon. Paglipay, despite nga natin pagsulay, kitsubong ka po sa Ginoo nga lipay, because Dios siya nga mapahimot-anon. 31 igsuon, ingon siya diri. 31, bisan pa niana, naluoy ka kanila busa, wala mo sila puuha, o biyae, kay Dios ka man nga maluluyon, o mapahimot-anon. Amen! Ang atong buhay nga Dios, mapahimot-anon, o maluluyon. Wala siya'y laing ginuhuna para nato magipay na dito. Moro ginatong inong dumanig so, whatever situation nato gatubang sa itong kinabuhi karon. Expect and get excited na sa unahan, walay laging ginahuna ang Ginoo, malipay lang din ka iso. Malipay ka. Nagibadlog ka, nagibabahagan ka, nagidisiplina ka, nagitudluan ka, nagipahulan ka. Because nag-andam ang Ginoo sa mga butang na makapalipay diha kanimo iso. Wala ginahuna ang Ginoo nato nga malipay ka. Kung naman ka sa sakit karon ako, atubang magkudaling akong stimpling na magbulan na, pero sige, kikugunaw na nga Lord, maayo gid ka. Na Lord, kini nga mga pagpadlong, kini nga mga sakit, disiplina o Diyos, para gid ni sa akong kalipay, para ni sa akong kaayuhan sa unahan Ginoo. Kasi di lang natin masaktan, ay mga delay sa itong kinabuhi. Ay mga butang na gusto na tumaangko na, masinatin na, kaya lagi, di ka sa atong tao, apurado ta, nagitag pakahulat. And so on, but remind yourself na may delays, na may pagpadlong, na may pagbabag ng Ginoo, na may mga dili may sitwasyon ng mong gatubang karon. Dili man gagapit pang imong gi-expect, but remind yourself na ang imong Ginoo ng imong gialagaran, mapahimot-anon ng Diyos. Malipay ra lagi gid ka sa bibigyan mong tapat, malipay ra ka. Malipay ra ka. Tingnan mo kau galing, malipay ra ko ani. Sa unahan, malipay ra ko. Amen! Dili gyud ta mag-end up sa kinabuhi na magulanon o masulupon diha sa Ginoo. Kaya pa sa sempong tanan mo sanit sa Ginoo, dili gyud mapakyas. Dili gyud mapakyas. Siya ang Dios na nag-anta mo mga may butang sa kong kinabuhi. Diin gani ang Ginoo, diin gani ang presensya sa Ginoo, atua ang kadagaya igsoon. Adunay mga maayong butang i-prepare ng Diyos sa matagusan na ito. Pinabless kay ko igsuon nga, Lord, salamat Ginoo. Na ikaw din ang Diyos na namuhat sa among kinabuhi. Maayo man na din maayo itong sitwasyon karon. Adunay gibuhat ang Diyos. Amen. And kung siya mamuhat dili ng temporaryo, ordinaryo, apan kahibulong ang mga butang igsuon. Dili basta-basta. Kanapit ang mga butang na wala gini mo damha nga. Ingon ani, kasi magdahong nga makabarong si Adrian Perwin. Kibulungan na. Kinsay magdahong nga si Itan makabalon na gipasagdan na nga siya na ginang Amen. Kinsay magdahong nga sa imong pagkaikaw ang pagka-provide na nga sa imong pamilya. Kinsay magdahong nga sa unahan makasulod na sa trabaho, makanegosyo na kagdagkong negosyo, wali mo dama nga makaya ni mo igsuon. Kaya mo na natong Ginoo namuhat siya sa kahibulungan mga butang sa itong kinabuhi nga magdalag kalipay na rin ka ng Diyos. Malipay na lagi ka sa unahan. Amen! Malipay na ka.
But one thing igsoon nga angay nato Ginoo is ang pagmatmon sa kung sa mga nahitabo sa mga Israelita ngayon. Wala tayo lang response igsoon. Ang Ginoo is determined to do things na makalipalipay nato. Kung usa lang kabutangan ngayon nato hinumduman, magmatinumanon ta sa Ginoo. Magmasinugtanon, magmapahinog-anon ta kay ang Psalms nagingon na kung ang pangitaon nato ang kalipay sa Dios, ihatag iya ang atong kalipay. So, maguna kita, Matthew, di ba? Isip na to ng Diyos, iya nang igadugang ang atong mga ipangandoy. So, kinanglan na din nato tugutan ng Diyos na mamadlong sa ato, o disiplina sa ato, na kinahanglan ato mula to ng iyang kabubuton, ang mga delays sa pagkinabuhi, ang mga failures na yung itugod sa pagkinabuhi. Let God na buhaton na niya. Kaya na siya gibuhat sa itong kinabuhi. Amahan siya ng responsable nga nasayod, kung sa'y pinakamaayo alam ka nato. Pasagdan nato siya, mabuhaton niyang buhaton ka nato. Kaya sa unahan igsuon, dili kita niya pagyaso. Amen. Nandara, ang Diyos adunay gibuhat ng mga kahibulungan sa atong kinabuhi. Usay makinantang ang word sa kanin. But remind yourself, Psalms 126 verse 3, naghimo gayon ang Ginoo o mga kahibulungan butang alang kanato o nalipay kita pag-ayo. Nahitabo na ni, kay nalipay kita pag-ayo. Manipay kita pag-ayo. So, expect na lipayon kita sa Ginoo. At one day, magpantak ka na ang katumanan sa sahig sa Diyos ang kinabuhi, magdalag, kalipay, kadagaya, diha sa imong sulod. So, because our God is working God sa itong kinabuhi, and amazing siya nga Diyos sa itong kinabuhi. Dili lang basta trabaho lang ang pareha sa tao, ang trabaho ang kaya mo sa imo, kahit bulungan yung buhaton. So, nagbaw pa sa mag-iba, inani lang ang gamay na tindahan natin ba? Dako kayong ihatag. Inani lang nga trabaho din kami, dako kayo nga trabaho din kami, ihatag natin. Inani lang ang klase ng tao, pero mas tsada mo ba kayong ihatag na sa amin. Because amazing siya nga Diyos sa mga natin. Yung abi na ito, inani lang, dani rin taman ako anak, inani rin ibang na, dahil pinuhato ng Ginoo sa yung kinabuhi. Amen. Kinakita ta kanunay sa Ginoo. Amen. Ingon sa Psalms 124 nga ang Dios nag-care ka nato. Kinsa man ko para hunahunaon ug atimanon sa Ginoo. Gihuna-huna ug giatiman kita sa Ginoo. So, all the desires atong kasing-kasing nakita na sa Ginoo. Na gusto ka makahuman, makapasar, gusto ka maplastar, makabalay, gusto ka dani, tanan na yung ipangandoy. So, pili na lisod sa tumbuhi ka Diyos. Kaya kahibulungan siya. Gani in Jeremiah 29:11 nag-ingon nga, siya ano na yung plano sa itong ginagawa. Uswak ta. Amen. Inay mo kung galing mo, uswagin ko. Dili ko magpabiling, ingon ani lang. Dili lang kay taman lang ko sa akong pangandoy. Adunay kahibulungan butang nga giandam ang Dios sa atong mga Humanunan niyang simbahan. Matag-usa nga yung mga anak niya, pauswago na sa Ginoo. Hinuon niya profesional. Tagaan ng negosyo nga mahimong galamiton sa iyang ministry. So, amen. Kay mauna ang plano sa Diyos sa itong kinabuhi. Doon ang settle sa imong kahintang tuo lang. Kay ningon siya nga sa tanan na magtuo kanina. Dili mapaklas. Bisan kung sa kagamay sa imong pagtuo, kahit niya pagino ng bukid padulong sa dagat. Kaya walay malisod sa tukuhin na Diyos. Amen. You just have to obey and honor the Lord sa mong kinabuhi. So, strengthen your faith sa mga saad sa Ginoo. Amen. Strengthen your faith sa mga saad sa Ginoo. So, whatever situation yung katubang karon, remind yourself, maayo yun yung Ginoo. Kanunay ginapadak isang sakit man na may mga balatian, bilis man na, pagbadlong man na, nasakitan ka, disiplina ka, gibadlong ka, gibabagan ka, unsa pa man na so, kanunay remind mong kaugalingon, maayo yun ang Ginoo. Maayo yung purpose ani. Maayo yung katulungan ani. Para nis akong kaayuhan. Kaya naghuna-una siya kanunay kanato, mga kahibulungang butang yung giandam kanato, o gusto niya lipayo ng matag usa
Patong pagpakan ng kaayo sa atong buhay na Diyos. Igsuon tagon dugo na to mga ulo and let us pray at pasalamatan ng Ginoo. Father,